Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Pag April, summer na summer, no? Di ba? Yung iba nasa beach, yung iba nasa vacation. Isa sa mga ginagawa ng mga bakasyonero at mga travelers ay umakyat ng bundok. Gusto nyo umakyat ng bundok? Yan, bundok. Okay, yan. Kahit dito lang, no? Tuwan-tuwa kayo, nakakita parang, wow, where are you going? Where are you going? Alam nyo ba, nakapanik na tayo dyan? Kala nyo nasa unahan pa lang tayo. Sa parte ng bundok, may mga, yung mountain pass, yung Rockies, merong summit, yung peak. Alam nyo yung mga ganyang terminologies ng bundok. Mahirap umakyat ng bundok, tama po? Pero, alam nyo po, pag umakyat ng bundok, very fulfilling. Bakit? Niyayakap ka ng nature. Mas malaki sa'yo na nakikita mo, mas malaki to sa akin. Wala akong binatbat dito. Tama? Na-humble ka. Isa humble experience na, Lord, creation mo nandito ko. Ang liit ko lang, parang napapaiyak ka. Lalo pag pumunta ka na sa medyo mataas, sa peak, nakita mo ngayon. Sasabihin mo sa katabi mo, ang lahat ng ito ibibigay ko. Parang ganun yung nararamdaman mo. Tapos yung hangin, nakita mo talaga napakaganda. Yung nature, nag-i-speak ng salitang hallelujah, worthy is the Lamb. Glory to God. Pinupuri ng nature ang Panginoon natin kasi siya ang lumikha niyan. Amen? Kaya naman, samahan niyo ako, mag-travel tayo, bundok, akyat tayo kasama ang Panginoon. Pero bagong lahat, mag-pray muna tayo. Iasa natin to sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa isang buong linggo na binigay mo sa amin. At ito kami ngayon, handa na naman pong matuto at makilala ka ng lubusan. Salamat po sa pagkakataong ito. Sa kalayaan na magpuri, sa kalayaan na umupo at matuto sa iyo, sa lugar kung saan meron kaming panahon para mag-aral ng iyong salita. Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Ganun din po ang iyong lingkod. Ako po, itago mo lang sa iyong likuran na ikaw po ang makita. Turuan niyo rin po kami, Panginoon. At ang banal na Espiritu mo ang siyang kumilos, magbigay ng mensahe sa buhay ng bawat isa. Sa iyo lang po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus tayo magsabi ng Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. Ilang base yan, base camps. Meron tayong 7 dyan. 7 lang, papagod tayo pag ano yan, pag medyo matagal. Actually, yung 7 na yun, medyo adventure talaga yon. 7, it represent the 7 feasts of the Israel. The 7 feasts of the Israel. 7 base camp. Actually, doon talaga namin kayo dinadala para makita natin. Ba't Israel? Wala bang 7 feasts of the Philippines? Meron, madami, hindi pa lang 7. Kasi nakabase tayo sa Israel. Kasi ang Israel ay tinatawag na the promised land. Naalala nyo nung mga nakaraang taon, nung naggera sila, tayong lahat ay kasamang nanalangin. Kasi nakalagay sa hula, nakatingin tayo sa templong nandoon. Nakatingin tayo sa hula ni beloved John. Pag nakatingin tayo sa Israel, makikita natin, nalalapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Kaya Israel, importanteng bansa ito. Kung paborito nyo ang ibang bansa, pansinin nyo rin ang bansang Israel. Kasi meron tong related to sa ating pananampalatayang mga Kristiyano. Sa ating mga Kristiyano. 7 Feasts of Israel, una, Passover, Pesach, ang Hebrew word, unleavened bread, Kag Ha-Matzot. Number 3, first fruit, yung Yom Habikurim. Number 4, the Pentecost, Shavuot. Number 5, trumpets, Yom Teruah. Number 6, atonement, Yom Kippur. And number 7, tabernacle, Sukkot. Actually, may isa pa yan. 8 yan eh. 8 yan. Yung number 1 din, Shabbat. Sabbath day. Yung Shabbat. Every week naman yon. Lahat ng feast ng Israel nakalagay sa Biblia, holy. Tingnan natin.
Leviticus 23, 1 to 2. And the Lord spoke to Moses, saying, speak to the children of Israel, and say to them, the feasts of the Lord, which you shall proclaim to be holy, convocation means Mikay Kodesh. These are my feast. Inaring ganap ng Diyos na ito ay bigyan ninyo ng importansya. Israelites yan, mga Hudyo. Tayo nakatingin tayo sa Israel. Yung 7 feasts na yan, 4 dyan, tapos na. May check. Passover, unleavened, first fruit, and Pentecost. Balik tayo dun sa bundok. Actually, nandun na tayo sa tuktok. Kala nyo na lalakad pa lang tayo. Nasa tuktok na tayo. Salamat sa mga pastor na nagbigay ng mensahe. Purihin ng Panginoon sa buhay ni Pastora Berna and Pastor Martin. Shinare ni Pastora Berna yung base 1. Ano yun? Nakita niyo yung picture? Yan po ay Passover. Yung base 2, yung unleavened bread. Yung base 3, the first fruit. Yun yung shinare ni Pastor Martin last week. Si Pastora Berna, shinare yung Passover and unleavened. Magkasama yon. Tumutukoy sa iisang sakripisyo ng ating Panginoon. 1 Corinthians 15:3-4. For what I receive, I pass on to you as of first importance, that Christ died, passed over for our sins according to the Scriptures, that He was buried, ito yung kagha matsot, unleavened bread. He was raised on the 3rd day, Yom HaBikurim, according to the Scriptures. Sinabi din ni Paul sa 1 Corinthians, yan yung good news. Yan yung pinaka-foundation ng ating pananampalataya. Naniniwala ka na Diyos mo siya. Pag sinabi mo, di ba, tinatanggap kita bilang Diyos at aking Panginoon at tagapagligtas. When you say word tagapagligtas, naka-capsulate doon yung tagapagligtas na siya ay namatay para sa iyong kasalanan, siya ay nilibing para sa iyong kasalanan, at hindi natatapos doon. Siya ay muling nabuhay. Binahagi last week. Sa lahat ng Diyos, sa lahat ng pinaniniwalaan, siya lang ang muling nabuhay. Purihin ang Panginoon. Magngalan kayo, mag-enumerate kayo ng mga Diyos-Diyosan or mga Diyos na pinag-aralan nyo sa araling panlipunan. Isipin nyo. Sama nyo na yung makabago. Aldab. Actually, nanliligaw na nga siya ng iba di ba? Buhay pa siya. Magngalan kayo. Isa lang ang muling nabuhay. Sa Tagalog, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin, sabi ni Paul. Si Kristo ay namatay, inilibing siyang muli, nabuhay 3 araw tulad din ng nasusulat. Balik tayo sa bundok. Yan po ang binahagi at natutunan natin noong mga nakaraang linggo. Nasa Acts yan. Acts 2 verse 1. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Anong ibig sabihin ng Pentecost? Greek word. Pentecoste means 50th. Penteconta, 50. 50 days or 49 days, 7 weeks, or 49 days after the Passover. Alam niyo po yung tinuro ni Pastora Berna Passover? Sige nga, review tayo. Ano yung ginawa ng Passover? Naglagay ng dugo doon sa hamba ng pinto. Tama? Dahil yung spirit of death ay pupunta para patayin. Anong papatayin? Yung mga panganay. Yun yung Passover in the Old Testament. After that, 7 weeks. Kaya yung Pentecost tinatawag din the Feast of Weeks. 7 weeks or 49 days plus 1 day, yung ika-50, yun na po yung Pentecost. Yan po yung 7 weeks to the Mount Sinai. Sila ay naitawid na sa Red Sea. Tumawid na sila dyan, naghimala na ang Panginoon, ang Diyos sa kanila.
Saan sila galing? Sa Egypt. Ito po yung mga ginawa ng Diyos sa kanila. Tingnan po natin, 49 days between the Passover and Shavuot, bitter water made sweet. Siyempre, nasa wilderness sila eh. Yung mapait na tubig, ginawang masarap. Matamis. Ano pa? Bread from heaven, yung mana. Pero sa kabila ng mga yan, alam niyo yung igali ng Israelites? Nagre-reklamo. Anong sinasabi nila? Moses, ano ba lakad tayo ng lakad? Saan ba tayo pupunta? Para praise. Balik na lang kami dun sa Egypt. Dun pa sa Egypt, mayroong masasarap ng pagkain. Ito, mana, ano ba to? Water from rock. Nauuwaw sila. Pinukpok ni Moses yung kanyang tungkod. Nagkaroon ng spring. Uminom sila doon. Tapos, meron silang laban, war against Amalekites. Nanalo sila. Alam niyo yung mga kwento na yun, yung tinataas ni Moses yung tungkod niya, inaalalayan, yun yung mga nangyari sa kanila. In short, doon pa lang, sa labas ng Ehipsyo, sobrang pinakita na ng Diyos yung pagmamahal niya sa kanyang bayan, Israel. Kahit nagre-reklamo, kahit maraming dada, kahit maraming nasasabi, mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Ang Pentecost, celebration of harvest. Yung kanilang first fruit, yung fresh meat, yung kanilang 2 loaves of bread, sineselebrate nila, sila ay nag-aalay. And then, they also celebrate yung pagtanggap ng law. Hindi ito yung 10 Commandments, ha? Pag sinabi kasing law, alam nila natin 10 Commandments. Yung Torah, yung first 5 books in the Bible, alam niyo yun? First 5 book in the Bible, Genesis, favorite ko yan. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pentateuch. Ito yung 5. Binigay sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Moses. At si Moses po ang nakikipag-usap Mount Sinai ito, tapos bababa siya uli. Ang galing ni Lolo Moses, no? Panikpanaog, kala mo dun lang sa 3rd floor. Kinakausap niya ang kanyang nasasakupan, mga Israelita. Sa last Pentecost naman, the apostles received the Holy Spirit and the birth of the church. Nakaka-excite to. Ito yun ngayon. Pero punta muna tayo doon sa pinagmulan niyang Pentecost na yan. Balik tayo ulit doon sa timeline. Yan. Doon sa dulong-dulo, Exodus 19, sa dulong-dulong timeline, nakalagay dyan, giving of Torah. Yan. Yun na yung pang-ilang day na yan? 50 na yan. Okay? 50 na yan, binigay na sa kanila. After the Passover, tapos na yung 7 weeks nung binigay sa kanila 50 na, that's the Pentecost. Sineselebrate nila yun. Yeah! Kinakausap tayo ng Diyos. And then, umakyat uli si Moses, nakipag-usap sa Diyos. Ito sinabi ng Diyos sa kanya. Tingnan natin sa verse. Tagalog, mas maganda. Exodo 19:4 at sa mga susunod ng versikulo. Ang Diyos ang nasalita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Ehipsyo. Nakita nyo rin. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin nyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, ano yung kasunduan na yan? The Abrahamic Covenant. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Yan ang sabihin mo sa mga Israelita, Moses. Sa kanya. Verse 7. Kaya't dumating si Moses, opo. Opo. Dumating si Moses at ipinatawag ang matatanda sa bayan at ipinapahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito at inuutos ng Panginoon sa kanya. Anong sinabi? Verse 8. Ang buong bayan ay nagkaisang sumagot at sabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. At inuulat ni Moses ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Yan po ay sa Tagalog. Parang wala namang wala namang masama dyan sa sinabi ng
ng Israelita. Wala namang masama. Pero, in the original text, di ba tinuro sa atin, original text ay nakasulat sa Old Testament, saan po? Hebrew or Aramaic. Ang New ay Greek. Ang nakalagay doon, original text or syntax, ganito ang pagbanggit. All that God commands us, we are well and able to perform. Quote, to perform. To perform. Bakit ganun lang ang naramdaman ng Diyos? Di ba nagano siya dyan? Nagsentimiento siya. Kayo ay aking inakay, katulad ng agila na akay-akay niya kanyang mga anak. Nilagay sa pakpak. Ginawa ng Panginoon sa atin. Ang dapat gundon ng isang tao, halimbawa, pinatira kita sa bahay, inalagaan kita mula nung ikaw ay lumabas sa sinapupunan ng mama mo, ng magulang mo. Tuwang-tuwa kami sa iyo at ang kamay namin ang iyong ilaw. Sabi nung anak, "Nga! Nga!" At ang nanay at tatay mo, di malaman ang gagawin. Minamasdan pagtulog mo. Sabi nung anak, lumaki ka na. At mag-aasawa ka na. Anong dapat ang tugon mo sa mga ginawa ng mga magulang mo? Ano bilang anak? Di ba dapat, salamat po. O kaya kahit hindi salamat na word, gesture lang, yakap. Thank you. Salamat, nay. Salamat, tay. Salamat, mama, papa. Hindi ako perpekto, pero pinatira mo ko sa bahay mo. Hindi mo nakita ang mali ko. May mali na nga ako, pinagtatakpan mo. Ikaw pa rin ang kakampi ko. Ikaw pa rin. Pinipili mong maniwala sa akin. Dapat, di ba? Thank you. Pero ang sinabi ng Israel, parang ganito. Bait naman ako eh. Oh, di naman ako pasaway dyan sa bahay nyo eh. Dapat lang patirahin nyo ako. Hindi nag-thank you, hindi naging grateful. Parang naging ingrato. Hindi iniisip yung boundaries. Di ba? Mga boundaries nyo ha, ingrato. Sabi nung ano, di ba? Ang nangyari, after the Exodus 19, nagkaroon na talaga ng boundary. Pinanganak ang Exodus 20, the 10 Commandments. Nag-iba ng kasunduan. Da-da-da-dan. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. 10 pa lang yan. Plus pa yung mga ibang dapat nilang sundin na law. Ilan lahat yun? 613 laws. Kasama na doon lahat-lahat. Naintindihan? Dito pa nga lang eh. Hindi ka na maka-perfect eh. 613 pa. Da-da-da-dan. At ang unang number 1 dyan, ang una pa number 1, na anong nakalagay number 1? Kabisado niyan, may ganyan kayo sa bahay dati, bato, di ba? Ano? Love your God with all your heart, with all your soul. Yan ang number 1. Binigay kay Moses, pagbaba niya, yan, pagbaba niya, may nangyari. Pero itong 10 Commandments, hindi talaga yan original plano ng Diyos. Wala talaga yan sana. Sana. Pero dahil ganun ang naging response, binigay ng Diyos sa atin. Bakit? Bakit? Para sundin? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi nyo masusunod yan. Dadadadad. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo kaya. Sabi sa Biblia, isa lang ang ma-missed out mo. Hindi mo masunod. Sorry. Mali ka na sa lahat. All or nothing. Mali kang isa, 0. Romans 5:20. The law was added. Ibig sabihin, dinagdag lang. The law was added so that the trespass or sin might increase. Plano ng Diyos, sabi ni Paul sa Romans, para ang ating kasalanan ay dumami. But where sin increase, grace increase all the more. Amen?
Binigay lang ang law para makita natin yung kasalanan natin at dumami. Next verse, Galatians 3:19. Why then was the law given? It was given alongside the promise to show people their sins. 1 Corinthians 15:56. Ito. The sting of death is sin. And the strength of sin is the law. Sa Tagalog, mas maganda. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Unang Korinto, 15:56. 1, 2, 3, go. Ang kamandag ng kamatayan ay kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. See? Pinresent ang law para salamin. Tumingin ka sa salamin. Makikita mo, di talaga ako approve. Di ko talaga kaya. Binigay yan para mas lalo mong makita na hindi ko talaga kaya at kailangan ko ng Savior. Kailangan ko ng tagapagligtas. Hindi ko kaya eh. Ang bait ko, 2 araw. Maya-maya, parang aeroplanong hindi makalipad. Alam niyo yun? Di ba ang aeroplano kailangan ng runway? Para maka-momentum at lumipad siya. Ikaw, momentum ka na, biglang may dumaang pusa. Ikot ka uli. Runway, biglang dumaan yung golden retriever. Nandiyan yung amo ko. Parang ganun po yun. Hindi ka makapenetrate. Ganun po. Kapag ikaw, pero ganito, pag ikaw gusto mong sundin ng 10 Commandments and the 613 laws, kailangan mong sundin lahat. Pipili ka lang, sundin mo 613 or umasa ka sa sumunod na nun. Sino yung sumunod? Jesus Christ. At hindi na tayo kailangan ng magpatay pa ng lamb. Meron nang namatay para sa atin. Amen? Walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Amen? Palakpakan na natin ang Panginoong Hesus. Thank you, Jesus. Buti na lang. Day of Pentecost. Nung bumaba si Moses sa bundok Sinai, nung binigay ang bato, tablet of stones, na nagpapahiwatig ng, magpe-perform kayo. Sabihin mo yan. Pagbaba niya pa lang, alam mo ginawa ng Israel? Ang ginawa ng mga Israelita? Nagtayo ng golden calf, Diyos-Diyosan, idols. Sinamba nila yun. Di ba? Nagrereklamo sila na una. Bakit ano ba? Walang pagkain. Nagbigay ng mana. Walang tubig. Nagkaroon ng spring of water. Di ba? Nagrereklamo sila ng una. Abrahamic law. Pero pagdating dito, nagsamba sila sa Diyos-Diyosan. Alam mo ginawa ng Diyos? Tinunaw yung golden cup, pinainom dun. Pinainom. Ilan namatay? 3,000 people died. Bakit ito pinapakita sa atin yung kahalagaan ng Pentecost? Kasunduan. Yung kasunduan dyan naging Mosaic law. Sabihin nyo nga, Mosaic law. Or performance. Mag-perform ka. Pero ang bait ng Diyos, that day, tinuruan sila magtatayo ng dambana. Yun na yun, yung dambana. Yung mag-aalay na ng lamb. Tinuro yun sa kanila. Kasi hindi, alam ni Jesus, alam ng Diyos na hindi kaya ng tao. So, doon na uso yung pag-alay ng hayop. Sacrificial lamb. Yun na po yung nangyari doon sa First Pentecost. Punta tayo sa Last Pentecost. Ito pinaka-gusto ko. Na-excite ako dito. Excited na ba kayo? The Last Pentecost, Acts 2. Sulat yan ni Luke. Si Luke ay doktor. Sa lahat ng gospel, yung Mark, Matthew, personal ko pong choice, ang ganda niya magpaliwanag. Talagang, etong sa Acts, nakita niya kung paano kumilos, kung paano nagtuturo si Jesus, kung paano yung mga galawan ni Jesus, at dito, nakita niya, yung kamatayan ni Jesus ay yung muling pagkabuhay. Siya nga yung sulat yung infallible truths about the risen King, about the resurrection of Jesus Christ. Siya yun. Sabi dito, the last Pentecost, 3,000 were saved. Namatay, dito, save. Praise God. At dito, ipinanganak ang simbahan. At dito, ibinigay ang banal na Espiritu.
na nararamdaman nyo kanina. Kung walang banal na espiritu, parang na-try nyo ng sobrang init. Yung parang humid. Try nyo na yun. Yung parang pito ka ng pito. Lumaglag na yung pustiso mo. Binulsa mo na lang. Wala talagang hangin. Papito mo. Lumaglag na. Yung para talagang walang dampi ng Holy Spirit. Yun lang po yung masasabi ko, no? Parang sa akin, wala kang nararamdaman. Pero kanina, ang ganda nung, ba't kayo na kinikilabutan? Ba't kayo naniniwala sa mga sinasabi namin dito? Ba't kayo naniniwala sa mga, na pag napainggan nyo, wala kang katulad. Wala ka ring control na maisip mo, Lord, mahal mo ako. Ikaw lang nagmahal sa akin ng ganito. Ito lang yung nagmahal sa akin. Ikaw lang ang nagmahal ng walang katulad. May galak, may saya. Pwede ka namang hindi gumanon eh. Pwede ka namang parang ano ka lang, humid. Pero bakit naapektuhan tayo? Kasi may banal na espiritu. At aralin pa natin yan. Yan po yung the last Pentecost. The Holy Spirit. The last Pentecost, the Holy Spirit. Ano ang nangyari dyan, Pastor? After the resurrection, nag-40 days si Jesus. Lagi kong sinasabi to, si Jesus lang ang nag-40 days. Marami siyang ginawa pa. Kumain pa nga siya eh. Di ba? Umupo pa siya dun sa mga apostol. Bakit? Bakit niya kailangan gawin yun? Bakit? Nung bago siya mamatay, nasan ba mga apostol? Si John lang yung natira. Si Pedro, nagtakbuhan yung mga yan Lahat din nagtago. Nagpakita siya to assure na buhay ako. Di ba may late boy pa nga, si Thomas? Hindi ako maniniwala, makita ko yung Alam niyo yung kwento, di ba? Nung nagpakita siya na assured, sobrang na-assured yung mga apostol na hindi sayang ang pinaniwalaan namin. At ganoon din po gustong maramdaman ninyo. Hindi sayang. Dahil alam natin, muling babalik ang Panginoon. Acts 1:4-5. Ito sabi ni Jesus. On the one occasion, while He was eating with them, He gave them this command. Sabi ni Jesus, do not leave Jerusalem. Dito po na kayo. But wait for the gift of my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Tagalog. Nagtipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y, may ingay na nagmula sa langit na tulad ng ugong ng malakas na hangin at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. Ito yung tinatawag na upper room. Nandun sila sa upper room. May nakita silang parang dilang apoy na dumapo sa bawat isa sa kanila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa pinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Yung speaking in tongues. Nagsalita sila ng mga lengguwahe na hindi nila inaral. Hindi nila napigilan. Pero yung mga lengguwahe na yun, isa lang ang sinasabi nun. He is risen. Yung assurance na si Jesus ay muling nabuhay. Na si Jesus ay hindi na natiling patay. Na si Jesus ay nasa trono, nasa kanan ng Diyos. Hindi sayang ang ating pinaniwalaan. Siya ay muling bumalik. Amen! Amen! Puro papuri. Yun yung mga salita nila. At hindi nila mapigilan yun. At parang ganun din yung ginagawa natin. Kaya meron tayong worship bago mag-word. Word of God. Ninanamnam natin ang kilos ng banal na Espiritu. Amen? Alam nyo, after that, yung mga apostol, baba sila ngayon, puspos sila. Parang kayo, di ba? Pag church kayo, puspos kayo, parang yung pulubi, nigyan mo 100. Di ba? Nag-atras lang, 500. Di ba? Yung yung mga di mo kilala sa mall, hello, konnichiwa. Lahat parang ang ganado ka. Parang, naramdaman nyo ba yun? Parang, yung kapatid mo na inasar ka buong linggo, I love you, sister.
Kiss mo pa sa noo, parang yung anak mo na asar ka. Ngayon, blessing to ni Lord. Parang nagkakaroon ka ng kakaibang pag-uugali, nare-recharge ka pag linggo. Sila ganun, masigit pa doon. Napuspos sila ng Banal na Espiritu, baba sila ngayon doon sa upper room, diba? Balik uli sa normal life. Parang Monday, normal life, balik uli. May nakita silang pulube, pilay. Alam niyo itong si Pedro? Pagbaba, nakita ni Pedro, pilay yon? Sige. Pagtingin na niyang ganun, tumayo ka. Doon na nagsimula magpagaling o mangaral ng salita ng Diyos ang mga apostol. Kasi assured sila na kasama nila ang Panginoon. Amen? Hindi po iba si Holy Spirit at si Jesus. Di ba sabi sa Bible, we have one God, 3 person, 3 in 1. Sila po ay magkakatulad. Sila po ay same kind. Kung hindi natin naabutan si Jesus bilang yung sa katawang tao niya na ginamit niya dito sa lupa, huwag kayong mag-alala. Ito na yung naabutan natin eh. Holy Spirit, it is just the same kind Jesus na tinanggap mo sa puso mo. Amen? Kaya kayo napapa-amen? Amen. Kasi mahirap maniwala. Marami pa namang taong hindi papaloko. Diba? Alam nyo nangyari? Nung sila nag-share, nagpagaling, nagbuhay pa ng patay, nagpalayas ng demonyo, ito ngayon nangyari. Acts 2:41 and 47. Then those who gladly receive His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. 47. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily those who were being saved. At yan po ang ginagawa ng Beloved Grace Church. Yan po yung komisyon. Hindi tumitigil. Napuspos sila ng Banal na Espiritu. At yan po yung tinanggap natin. Hindi natin kailangan, yung faith nila, hindi nila kailangan, hindi sila naggawa ng picture, drawing mo nga, wala namang, may painter ba sa apostles? Drawing mo nga, Matyas. Ito si, Jesus. Hindi sila naggawa ng picture. Hindi sila naggawa ng sculpture ni Jesus. Sila nakakita, di ba? Pwede nilang gawin yun, ba't hindi nila naisip yun? No. Ito, dala-dala natin ito lagi. Ito si Jesus. Nung nabubuhay pa siya, muka. Ba't hindi nila naisip yun? Bakit? Hindi sinabi ng Banal na Espiritu eh. Kasi faith, seeing what you believe. Live by faith and not by sight. Ganun po eh, sa pananampalataya. Sa pananampalatayang Kristiyano, to believe is to see. Dito sa mundo, tignan ko muna, to see is to believe. Dito sa mundo, di ba? Wala eh. Gusto ko kailangan ng representasyon. Kailangan ko kaya yung bawat paaralan, nandun yung kalahating ulo ni Jose Rizal. Para makita natin. Pero iba-iba. May matangkad, may bigote, may ahit. Iba-iba. Kaya tayo naging ganun. Pero yung 12 apostles, hindi sila naggawa, no? Malikot na kaisipan lang. Baka may picture. Teka lang, nakalimutan ko yung picture ni Jesus nandun sa ano ko eh. Hindi sila gumawa. Bakit? Puspos sila ng Banal na Espiritu. Yung faith nila nag-umapaw. Dahil nabuhay si Jesus. At binigay na yung Banal na Espiritu sa bawat apostol at bawat maniniwala at mananampalataya sa Kanya. Nananampalataya po ba kayo? Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, nananampalataya ka ba? Ang Banal na Espiritu nasa puso na natin. Amen? Na nagsasabing, hindi mo na kailangang tuparin yung 613 laws, ang kailangan mo lang sumampalataya sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? At pag nangyari yun, parang ganito po yan, di ba? Laging sinasabi sa atin, hindi ka makakapasok doon sa bahay nang hindi mo kilala. Pero, dahil tinanggap mo si Jesus, siya yung may-ari ng bahay, ihahatid ka pa niya doon sa kanyang ama. Ito po, kailangan po nito nung pagpapala mo.
Siya ngayon ang nagiging tulay natin sa Panginoon, Diyos. John 14:6 sabi diyan, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Walang makakarating sa Diyos Ama kundi sa Panginoong Jesus. Life application po tayo. Diyan pa kayo? Pastor, ngayong alam na namin yan. O sige, nung Pentecost, 3,000 namatay. First Pentecost. 3,000 na save itong last Pentecost. Na nasa sa atin na pala ang banal na Espiritu. Ano ngayon gagawin namin? Ano nga? Number 1. Believe. Okay. Ang paniniwala ay choice. Hindi ka rin babrasuhin ng Diyos kung ayaw maniwala. Hindi ka rin babrasuhin ng Diyos kung ayaw pumunta ng church. Pero walang matigas na puso, walang pusong bato sa banal na Espiritu. Believe in the finished work of Jesus Christ. Romans 10:9. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Ginawa nyo na yan? Yes. Ginawa nyo na sa puso, tinanggap ko na yan. At ngayon, mananalaytay na sa puso mo. Meron ka ng banal na Espiritu. At kabilang ka na sa kawan ng Diyos, sa church. Number 1, believe in the finished work of Jesus. Nandiyan pa kayo? Okay. Sabihin sa katabi, believe. Number 2, sabay-sabay. Remind yourself that you are loved and not alone. Sinama to ni Pastor kasi choice din na mag-remind. Remind yourself. Ikaw magpaalala sa sarili mo. Mahal ka ng Diyos. Naalala niyo yung last preaching? First love. Do not forget your first love. Yung first love ni Jesus Christ sa'yo. 1 John 4:19, for you love because He first loved us. At ito ang kanyang pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa iyo. Amen. John 14:16. And I will ask the Father, and He will give you another helper, the Holy Spirit, to be with you forever. Sabi niyo nga, forever. Kaya hindi ka nag-iisa. Hindi ka single. Kapag tinanggap mo si Jesus, you are always in a relationship. Iniwanan ka man ng jowa mo, wala ka mang jowa, naging balo ka man, ikaw ay single, blessed the singleness ngayon, you are always in a relationship with God. Amen? At hindi ka nag-iisa. Sabi nga ni Michael Jackson, sa dulo yun. Sinabi ni Michael Jackson, you are not alone. You are not alone. Sabihin sa katabi, you are not alone. Hindi tayo kailanman mag-iisa. Ang banal na Espiritu nasa sa atin. Number 2 yan. Number 3. Sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Desire to attend church. Nasain natin. May podcast naman. Iba nasasanay kayo Nagalit. Hindi. Iba kasi, alam nyo po, nung pandemic, isa po ako sa naapektuhan. Gusto ko pong talagang may kasama. Gusto ko talagang may ingay. Ako po, personality ko po, gusto ko talagang may kabanggaan. Gusto ko nung ganun. Umiiyak po ako mag-isa nun. Namimiss ko yung tugtog. Dumaan ako sa monumento, wala dyan sa Jackman, yung bum, bum, bum. Wala, tahimik. So, iiyak ako bigla. Tapos tinatawanan ako nung, hindi ko pa siya misis nun eh. Iba po kasi yung meron kang social interaction. Iba yung meron kang kausap. Kesa yung podcast ka lang, may dumaang pusa. Gumaang golden retriever. Nagtabang nag-drive ka. Iba pa rin yung meron kang kasalo, kausap. Kaya meron tayong sedar, meron tayong solid, meron tayong after preaching, after the message, yung post-service socialization or bonding. Kumustahan? Pray together. Ipanalangin natin. Magpagaling tayo ng may sakit. Yun po kasi yung banal na Espiritong binigay sa apostol
sa atin din nandun po yun. Pag tinanggap mo si Jesus, nasa sayo rin yun. Amen? Psalms 37:4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Naisin mo, Lord, gusto ko mag-church kahit nakakatamad. Diba? Sunday, umaga na, gusto ko 3. Puyat kami eh. Ba't ba kasi? Umaga na. Delight, pero you delight yourself. Yung pagtayo mo na gano'n, hindi rin sa'yo yun. Lakas yun na nagmumula sa Diyos. Amen? Yung tunay mo nga ugali, sabi dun sa napanood ko, yung tunay mo daw na ugali, lumalabas pag linggo. Bilisan mo na! Oh, ano ba naman yan? Traffic, naninisi. Anong to talaga eh? Lumalabas daw tuwing linggo. Pero pag uwi mo, okay lang. Puspus ka ng banal na Espiritu. Na-remind ka ng preaching ng Word of God. Na-remind ka ni sister. Na-remind ka ni brother. Kaya sabi sa Hebreo 10:25, huwag ka nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pagtitipon. Gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. At lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Amen. Saktong-sakto, amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Pastor, mahihain ako, hindi ako makapag-share. Pag sinabi kang, anong nagrema sa'yo? CR lang ako. Kasi hindi na balik. Nag-CR doon sa may McDo sa munisipyo. Okay lang yon. Lahat naman tayo dumadaan sa ganun. Hindi naman kayo pinipilit magsalita. Yung makasama lang namin kayo, mga kabataan, nakasama lang namin, nandun lang kayo sa circle, kalakasan na yun sa aming mga leader. Kalakasan na yun sa bawat isa. Yung makita lang namin na nandyan kayo, nakikipag-interact, kalakasan na yun. At kalakasan nyo rin yun. Ang banal na Espiritu ang bahala magpuspos sa inyo. Amen? Amen? Magpuspos sa atin. Amen? Amen. Sige, yan na po, number 3. 5 po ito eh. 50 rin to. Kasi Pentecost eh. 50 po itong life application. Ready kayo? Bigay ko na lang yung soft copy. Joke lang po. Okay. Number 4. 1, 2, 3, go! Be an encouragement to others. Maging encourager ka. Hindi man personal. Through text, through prayers. Sabihin mo lang, sis, pag-pray kita, di kita nakita nung linggo. Sis, bro, kumusta ka? Ganun lang, encouragement na merong taong naghahanap sa kanila. Pag-pray kita, wala akong kailangan kasi nakakatakot, no? Pag may nag-text sa'yo, bro, kamusta ka? Ulo, parang, may kailangan to, bro. May kailangan to. Ano kayang kailangan ito? Hindi, bro, pag-pray lang kita, bro. Kapag ipinapanalangin mo ang tao, nagiging close ka sa kanya. Gusto niyo bang siyang maging ka-close? Ipanalangin mo siya. Amen? Gusto mo maging close yung biyanan mo? Ipanalangin mo siya. Gusto mo bang maging close ang manugang mo? Ipanalangin mo siya. Gusto mo bang maging close yung inaasam-asam mong dalaga o binata? Ipag-pray mo siya. Pray together. 1 Thessalonians 5:11. Therefore, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Therefore, encourage one another and build each other up, just as in fact you are doing. And last but not the least, number 5. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Carry on the greater work of Jesus. Hindi po natatapos dahil siya muling nabuhay. Iniwanan sa atin ng banal na Espiritu para ipagpatuloy po natin ang gawain ng Panginoon. Amen? Kahit saan kayo. Hindi nga ako, pastor, nahihiya nga ako. I-share mo lang yung podcast. I-like mo lang yung YouTube. Gamitin mo yung network mo. Ilan yung mga kaibigan mo sa Facebook? 3,500. Hindi mo yung kilala lahat. Share mo lang. Ayoko madudungisan ang aking wall. Ang aking timeline. Gusto ko na sa timeline ko it talks about me. O nga, ang suggestion ko, gawa ka na lang ng iba. At least meron kang chance na maging part ng big picture. Sabi nyo, big picture. Maging involved kayo. Nasaan yung maging involved. Kasi pag ikaw ay, katulad ng pag-akit sa bundok, pag ikaw ay nasasakop ng mas malaki sa'yo, nafe-feel mo yung fulfillment. Lord, bahagi ako ng isang kilusan. Hindi Mayo 1, Isang
advokasya o isang samahan na kung saan ang tinataas lang si Jesus. Pag ikaw ay nagiging bahagi ng mas malaki sa'yo, nagiging mas maayos at mas magiging fulfilled ang pakaramdam mo. Amen? Amen! Okay, number 5 yan. Anong verse dyan? Ito po, last 2 verses. John 14:12. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing, and they will do even greater things than this. Ganda, because I am going to the Father. Okay, yan yun. Yung ginagawa ng apostol, kaya din natin gawin. Kaya ikaw din sa'yo mismo, may sakit ka, in Jesus' name, wala akong sakit. In Jesus' name, magiging healthy ako this year. Every week, di ba, atin pong inaalala yung finished work ni Jesus Christ. Di ba? Lagi nating ginagawa. Kaya mong gawin. Amen? Matthew 28:19, the Great Commission. Oh, sabi dito, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, look at the promise, I am with you always to the very end of the age. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ka nag-iisa. Last verse. Ito, paborito ko to eh. Kung ikaw yung may nararamdaman, sabi dito, sabay-sabay, 1, 2, 3, go. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. Oh, stop. Yan na yun. Yung kapangyarihan ng Diyos na bumuhay kay Jesus, nasa iyo. Kaya nasa iyo na ang lahat. Amen? Nasa iyo lahat. Diba? Makapangyarihan ka kaya, hindi ko kaya to, sakit ng pusong ko. Birthday. In Jesus' name, same power that raised Jesus from the dead lives in me. Amen? Hindi ko kaya exam, kinakabahan ako, magre-report ako. Lahat kaya mo. Hala, meron akong bayarin. Kaya mo. Amen? Ang gusto ng kaaway, maisip mo, nag-iisa ka, hindi mo kaya, hindi mo malalampasan yan, and then if you are emotionally down, and then, may nagpakamatay ah. Sino nagpakamatay? Dahil, di ba nung nagtakbuhan, si Jesus, papako sa krus, hindi niya nakayanan. Hindi siya pumunta ng church. Wala siyang makitang tao. Ang church po ay tungkol sa tao. Hindi ibig sabihin, ito church namin, punta kami doon. Even your family, kahit saang lugar. Sabi di ba, isa o dalawa nagkatipon sa aking pangalan, ako ay nasa kanilang kalagitnaan. Magpinsan kayo, kayo ay magkaibigan, dalawa kayo, isa o dalawa. Basta ang naitataas si Jesus, church. Di ba may nagpakamatay? Sino nagpakamatay? Sino yun? Si Judas. Hindi niya nakayanan eh. Walang nagtapik sa kanya eh. O, hinang niya yung sarili niya at nilitis niya na yung sarili niya. Ginudge niya na yung, makasalanan ako. Ganun ang gusto ng kaaway. Tapusin mo buhay mo. Pero wag niyong tapusin. Habang may hininga, may pag-asa. Every gising is a blessing. Minsan, ninais mo na, di ba? Ayoko nang dumilat. Ayoko na, sana pagkagising ko, hindi na ako magising. Sana pagkagising ko, kasama ko na si Jesus. Yung mga ganon, di ba? Sobrang daming problema sa mundong ito. Ehipsyo. Ang dami. Sinosolve mo yung isa, darating na naman tong isa. Pero salamat na lang sa Panginoon. Dahil meron tayong pag-asa, blessed hope, na soon, darating ang Panginoon. Sasalubungin natin siya. Pero ang mas maganda doon tinitignan natin, hindi yun naiwan eh. Yung kakaharapin natin. Ating Panginoon. Amen? Amen? Ano po yung 5? Sabay-sabay natin basahin. Naiyak ako ah. 1, 2, 3. Number 1, believe in the finished work of Jesus Christ. Number 2, remind yourself that you are loved and not alone. Number 3, desire to attend church regularly. 4, be an encouragement to others. Number 5, carry on. Okay, nag-enjoy ba kayo sa ating mountain climbing? Tingnan natin, 4 na yan. Meron pang 3. Aakyat tayo uli. At naniniwala ko, pagpapalain tayo ng Panginoon. Beloved thought. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go!
I am empowered by the Holy Spirit. Lagi niyong sabihin yan, I am empowered by the Holy Spirit. Same power that raised Jesus from the dead. Lives in me. Amen? Amen. Manalangin tayo, close your eyes. Ang banal na Espiritu ay kumikilos sa sandaling ito. Salamat po, Panginoon, sa assurance, sa kasiguraduhan na hindi sayang ang aming pananampalatayang ito. At kung narinig mo ito, hindi rin aksidente, hindi rin nagkataon lang na narinig mo to. Nangungusap ang Diyos sa iyo sa sandaling ito. Baka matagal mo na siyang tinatakbuhan. Matagal mo nang tinatakpan ng iyong tainga pandinig sa mensahe ng biyaya. Ngayon po ang tamang panahon para magbalik loob, para makita ang kanyang sakripisyo. Dahil sa ganang atin, sa sarili mong lakas, hindi mo kakayanin. Hindi mo kakayanin. Kaya ito ang tamang oras para sabihin, Panginoon, suko na ako. Hindi ko na kaya mag-isa. Hindi ko kayang solusyonan ang problemang ito. Kailangan kita. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan ko ng makakapitan. Kailangan ko ng isang kaibigan o karelasyon na hindi ako kailanman iiwan. Kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoong Yesus bilang iyong tagapagligtas, ngayon ang tamang panahon. Kumakatok siya sa pintuan ng iyong puso. Gusto kanyang maging karelasyon. At kung bago ka lang, bago mo lang mapakinggan ito, gusto kitang alalayan sa isang panalangin ng pagtanggap. Ariin mo itong isang panalangin, isang conversation, pag-uusap nyo, ikaw at ang Diyos lang. Habang nakapikitang yung mata, sabihin mo to ng buong puso, lakasan mo. Sabi sa salita ng Diyos, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay ang Panginoon at mananampalataya kang siya yung Diyos, muling nabuhay, namatay at muling nabuhay, ikaw ay maliligtas. Walang ibang paraan. Tanggapin mo lang siya. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, maraming salamat po sa sandaling ito. Narinig ko ang bagong tipan, ang mabuting balita. Naniniwala ako na ikaw ay namatay, nabuhay, at muling babalik para sa akin. Pinatawad mo na ako sa aking mga kasalanan at babaguhin mo ako tulad ng naisin mo. At ako po'y maglilingkod at hahayaan ko ang banal na Espiritu ang manguna sa akin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayong lahat ay tumayo. Nahayaan ko kayong tumayo. Taas natin ang ating kamay. Senyales na tayo ay suko at ating iaasa sa Panginoon ang lahat ng mga ating alalahanin. Hindi kayo nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. Kung nararanasan mong parang ikaw lang ang lumalaban, pues ikaw po ay nagkakamali. Ang Diyos ay kasama mo. Ang banal na Espiritu ang siyang yumayakap sa iyo, ang nagsusustena ng lakas mo araw-araw. Gusto kong isipin ninyo ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamahal niya. Salamat, Panginoon, sa Beloved Grace Church. Salamat, Panginoon, sa iyong kawan, sa iyong simbahan. Salamat, Panginoon, ipinanganak ang simbahan at ngayon nandito kami kabilang sa mga mananampalataya, nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Hindi na kami magpe-perform, kundi aasa lang kami sa tinapos na gawa ni Jesus. Totoo po ang kautusan. Totoo, banal ang kautusan.
ngunit mas malawak ang iyong biyaya sa amin. Kung gaano kalaki ang aming mga kasalanan, mas hinihigitan pa ng iyong biyaya. Mahal mo kami. Mahal mo kami, Panginoon. Salamat po, Diyos. Pinagpala mo na, Panginoon, ang mga anak mong nakataas ang kamay, ang mga taong nandito na nampalataya. Pinagpala mo na, Panginoon, sinustina mo na, binigyan mo na ng lakas sa pangalan ni Jesus. Magtitiwala lamang kami sa iyo. At habang buhay, aming i-enjoyin, Panginoon, ang banal na Espiritong binigay mo sa amin. Salamat sa Pentecostes. Salamat, O Diyos, sa banal na Espiritu. Salamat, salamat. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Minsan pa malakas sa palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.